Mga kababayan, sa kasalukuyan, pinag-aaralan na ng pamahalaan at ng mga kinauukulan sa Japan ang posibilidad na ilipat sa ating bansa ang kanilang mga inventaryo ng Type 88 Land-Based Anti-Ship Missile System o SSM-1. Ang panukalang ito ay nagbunga ng iba't ibang opinyon at katanungan mula sa iba't ibang panig, ngunit ayon sa obserbasyon ng isang source, buo ang suporta para matanggap ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kahit na itinuturing na mas luma na ang teknolohiya ng nasabing sistema, naniniwala ang marami na malaki pa rin ang magiging pakinabang nito upang mapataas ang kakayahan ng ating bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Sa ngayon, mayroong kabuoang 13 unit o batteries ng Type 88 system ang nasa ilalim ng Japan Ground Self-Defense Force or JGSDF. Sa bawat battery or unit, ay mayroong 4 na kagamitan o sasakyan na nakalaan para sa pagpapaputok ng missile. Ito ay nakakabit sa mga sasakyang militar na tinatawag na 6x6 Type 74 military trucks. Ang bawat truck ay kayang magdala ng 6 na missile na handa ng gamitin, kaya sa kabuuan, ang isang battery ay makapagpapaputok ng hanggang 24 na missile ng sunod-sunod. Ang Type 88 ay napatunayang epektibo noong nakaraang Balikatan Exercise 2026, kung saan matagumpay nitong tinamaan at pinalubog ang target na barko na nasa layong 75 kilometers. Ang sistemang ito ang nagsilbing pangunahing sandata ng Japan sa pagtatanggol laban sa mga barko ng kalaban, at ito ay nagsimula ng gamitin pa noong taong 1988. Ang kakayahan ng Type 88 ay maihahalin tulad sa mga lumang bersyon ng missile na RGM-84 Harpoon na galing sa Amerika. Mayroon itong pampasabog na tumitimbang ng 225 kilo, at kayang abutin ang layo na hanggang 180 kilometers. Gumagamit ito ng sistema ng paggabay na sumusunod sa tiyak na direksyon at gumagamit ng radyo signal upang hanapin at tumpak ang maabot ang target sa huling bahagi ng paglipad. Ang missile na ito ay dinisenyo upang sirain ang malalaking barkong pandigma tulad ng mga destroyer, frigate, at mga amphibious assault ship. Isa pa sa mga natatanging katangian nito ay ang kakayahang lumipad ng napakababa sa ibabaw ng lupa at tubig, o tinatawag na SISKIM, upang mahirapan itong madetect ng radar ng kalaban. Bakit nga ba nais ng Japan na ilipat ang mga sistemang ito sa Pilipinas? Ito ay dahil kasalukuyan ang nasa proseso ng pagpapalit at pagre-retiro ng Japan sa mga Type 88. Ang mga ito ay papalitan na ng mas makabagong Type 25 missile system. Ang bagong Type 25 missile ay may range na umaabot ng 900 kilometers, at may plano pa ang Japan na pahabain pa ito hanggang sa 1,500 kilometers. Ang mas maganda pa rito, ang bagong missile ay mahirap matukoy ng radar dahil sa kanyang disenyong stealth, at magagamit din ito laban sa mga target na nasa lupa. Tulad ng estratehiya ng US na gumamit ng makabago at modernong mga weapons para hindi maidhado sa laban, ang Japan ganun din ang ginagawa. Dahil dito, hindi na nila kakailanganin ang mga lumang Type 88 habang dumarami na ang kanilang mga bagong Type 25. Sa halip na sirain lamang at itapon ang mga lumang missile na gumagana pa naman, naisip nilang mas makabubuting ilipat ang mga ito sa Pilipinas. Malaki pa rin kasi ang maitutulong nito upang mapalakas ang kakayahan ng ating bansa na depensahan ang ating mga karagatan. Kahit luma na ang modelo, napatunayang epektibo pa rin ito bilang pananggalaban sa mga barko ng kalaban. Sa ganitong paraan, makatutulong pa sila sa kaalyado nilang bansa. Malaki rin ang magiging pakinabang ng Pilipinas kung matatanggap natin ang sistemang ito. Sa kasalukuyan, layunin ng sandatahang lakas ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nitong hadlangan ang anumang pag-atake sa ating teritoryo, lalo na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga shore-based anti-ship missile system. Sa ngayon, mayroon na tayong 3 unit ng missile na BrahMos na napakabilis at may mahabang range. Ang pagdadagdag ng Type 88 missile system ay malaking tulong upang matugunan ang kakulangan natin sa depensa sa ating mga karagatan. Kahit na mas maikli ang range at mas mabagal kumpara sa BrahMos, ang Type 88 ay angkop na ilagay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Halimbawa, sa Northern Luzon, makatutulong ito upang maprotektahan ang daanan at karagatan ng Luzon Strait kasama na ang Bashi Channel. Ang mga BrahMos missile naman ay pwede gamitin sa mga malalayong target, tulad ng nasa West Philippine Sea. Ang iba ay pwede rin ilagay sa parte ng Pilipinas,
kung saan palaging may pumapasok na mga barko ng taga-ibang bansa. Isa pang gandang balita ay ang posibleng paraan ng pagbibigay o pagbebenta ng mga missile system na ito. May pag-asang ipagkaloob lamang ito ng Japan bilang tulong o donasyon, o kaya ay ibenta sa napakamura at abot-kayang halaga. Dahil hinahanap ngayon ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang mga paraan upang pondohan ang programang Horizon 3, ang anumang tulong o abot-kayang solusyon ay malugod na tatanggapin at lubos na makatutulong upang mapalakas ang kakayahan ng ating mga sundalo. Sa ngayon, wala pang pinal na kumpirmasyon mula sa parehong bansa, ang Japan at ang Pilipinas, tungkol sa tiyak na pagpapatupad ng nasabing plano. Ngunit anuman ang maging resulta, malinaw na ang paglipat ng mga sistemang ito ay malaking hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng ating bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Inaasahan na kapag naaprubahan na ang paglilipat na ito, isasagawa ito ng paunti-unti. Dahil ang pagpapalit ng mga missile sa Japan ay isinasagawa rin ng dahan-dahan, maaaring gawin ang paglilipat sa ganitong paraan. Batay sa karanasan ng Japan sa pagkuha ng iba pang uri ng missile tulad ng Type 12 at Type 25, inaasahang makakapagbigay sila ng 1 o 2 unit taon-taon. Ibig sabihin, sa loob ng ilang taon, makakatanggap ang Pilipinas ng 1 hanggang 2 unit ng Type 88 Missile System o SSM-1 na maaaring gamitin upang mas maprotektahan ang ating mga karagatan at teritoryo. Sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na depensa upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino, ang panukalang ito ay nagbibigay ng pag-asa na mas magiging handa at matatag ang ating bansa sa harap ng anumang hamon sa seguridad. Iyon lang muna, mga kababayan. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe o mag-follow. Maraming salamat sa inyong oras at panunood.